Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Leti Mier ng CRC Makati. Ang atin pong pagninilayan ngayong umaga sa ating devotion ng tinapay mula sa langit ay matutunghayan natin sa Deuteronomy chapter 9 verses 22 to 24 na may pamagat na parenthesis, remembering the rebellions of Tabera, Massa, Kibrot Hatava, and Kadesh Barnea. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 9 verses 22 to 24 NIV version. Verse 22, You also made the Lord angry at Tabera, at Massa, and at Kibrot Hatava. Verse 23, And when the Lord sent you out from Kadesh Barnea, he said, Go up and take possession of the land I have given you. But you rebelled against the command of the Lord your God. You did not trust him or obey him. Verse 24, You have been rebellious against the Lord ever since I have known you. Sa Tagalog, verse 22, At sa Tabira, at sa Massa, at sa Kibrot Hatava ay iminungkahi ang Panginoon sa galit. Verse 23, At nang suguin kayo ng Panginoon mula sa Kadesh Barnea na sabihin, Sumumpa kayo at ariin ninyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Kayo nga'y naghihimagsik laban sa Diyos at hindi ninyo pinanampalatayanan siya, ni dininig ang kanyang tinig. Verse 24, Kayo'y naging mapaghimagsik laban sa Panginoon mula noong araw na kayo'y aking makilala. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, humihingi po ako sa inyo ng inyong gabay at patnubay sa aming pag-aaralan patungkol sa inyong mga salita. Pagkalooban mo po ng inyong karunungan para mahinahayag ko ng malinaw sa bawat isa na nakikinig. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating nabasa sa Deuteronomy chapter 9 verses 22 to 24, ito ay patungkol sa pag-alaala ni Moses sa nangyari sa lupain ng Tabera, Massa at Kibrot Hatava, na ang Diyos ay nagalit sa mga Israelita dahil sa hindi pagsunod sa iniutos sa kanila at sila ay nagrebelde, hindi sila naniniwala sa Diyos. May tatlong kahulugan ang mga lupaing ito. Una, Tabera, na ang ibig sabihin ay nasusunog. Ang pangyayaring ito ay nakatala sa Numbers chapter 11 verses 1 to 3 nang ang mga mamamayan ng Israel unang umalis sa Mount Sinai para pumunta sa Kadesh Barnea at sa lupang pangako. Agad silang nagrereklamo kaya ang Diyos ay nagpadala ng apoy ng paghuhukom laban sa kanila. Kaya tinawag itong Tabera dahil sa paghuhukom ng Diyos. Pangalawa, Massa ay inilarawan sa lugar na ang ibig sabihin ay tempted. Dahil ang mga Israelita ay ginalit ang Diyos at sa kanilang pagdududa at pagmamahal at pagmalasakit sa kanila noong sila ay nasa ilang. Pangatlo, Kibrot Hatava. Ang pangalang ito ay nangangahulugan na libingan ng pananabik. Ang lupain na ang mga Israelita ay naghahanap ng karni kaysa sa mana. Kaya ibinigyan sila ng Diyos ng karni. Gayon pa man, himala na ipinagkalob ito sa kanila, ito ay naging salot sa kanilang mga bibig, sa naging mga matatagaw at hindi nasisiyang puso. Inilarawan ito sa Numbers chapter 11 verses 31 to 34. Noong pinapunta ang mga Israelita sa Kadesh Barnea, naalala ni Moises ang kanyang pagre-rebelde doon, na kung saan sila ay nagrebelde at nagdududa sa pag-ibig ng Diyos sa kanila at tumanggi na pumasok sa lupang pangako sa pamagitan ng pananampalataya. Mababasa po sa Numbers chapter 13 at 14. Sa ating conclusion, ang mga Israelita ay hindi sumunod at walang paniniwala sa boses ng Diyos. Dahil dito, ang pagmamahal sa kanila ng Diyos ay nawala, na iyon sana ang magdadala sa kanila sa lupang pangako kung sumunod sila at nakinig. Kaya iyon ang pinakamahabang kasaysayan na nangyari sa kanila na sila ay naglakbay sa ilang. Nag-alinlangan sila sa plano ng Diyos sa kanila. Kaya tayong mga mananampalataya, maging masunurin tayo sa kautusan ng Diyos at makinig sa kanyang boses. Nang sa ganon ay magagawa natin ang mga bagay na ipapagawa niya sa atin. At kung tayo ay nagkasala, ay humingi tayo ng kapatawaran at tayo ay kanyang patatawarin. Manatili lang tayong magpakumbaba at maging mahinahon. Purihin ang Panginoong Diyos.
Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa programang Tinapay Mula sa Langit sa tuwing alas 5:30 ng umaga. Maaari ninyo rin po itong i-like at i-share sa inyong mga pamilya at mga kaibigan para pagpalain din sila ng Diyos. God bless you all. To God be all the glory.